May mga kaso na sa unang tingin pa lang sa crime scene, tila malinaw na ang lahat at iniisip ng mga investigador na ilang araw lang ay maaari na nilang maisara ang kaso. Ngunit sa likod ng maayos na eksena ay may isang pangyayari na hindi maipaliwanag kahit ng mga veteranong detective. Kaya balikan natin ang kaso ng isang self-made billionaire na buong buhay na nagtrabaho para magkaroon ng sariling tahanan sa tabi ng dagat. Ngunit sa mismong bahay na iyon siya namatay ilang oras lamang matapos ang housewarming party para sa bagong tayong villa. Kasangkot sa kaso ang kanyang 35 taong pagsasama sa asawa, isang Chinese mistress na nagtago ng mga recording ng mga banta sa kanya, isang private investigator, isang surveillance system na biglang nawala ng signal sa pinakamahalagang oras, at isang baso na ilang taon munang hindi napansin bago tuluyang nagpabago sa direksyon ng buong investigasyon. Nagsimula ang lahat noong umaga ng March 24, 2015 sa Old Fort Bay, kanluran ng Nassau sa Bahamas, isang peninsula na napapaligiran ng dagat sa tatlong panig. Isa itong gated community para sa mayayaman, may marina, golf course at private members-only beach club. Habang mahigpit na kinokontrol ang pagpasok at paglabas dahil bawat gate ay may bantay na 24 hours at kailangang maitala ang bawat tao at sasakyang dumaraan. Sa madaling salita ay malaking halaga ang binabayaran ng mga residente para sa seguridad at kapanatagan, lalo na dahil walang basta-bastang makakapasok sa kanilang mga tahanan ng walang pahintulot. Noong umagang iyon, dumating ang isang gardener para sa regular niyang trabaho sa Lot 53, isang villa na mismong nasa tabing dagat, kaya gaya ng nakasanayan ay binuksan niya ang pintuan gamit ang kanyang susi at pumasok. Pagdating niya sa kusina, bigla siyang napahinto dahil may kakaibang amoy sa loob. Isang matapang na metallic odor na agad makikilala ng sinumang nakaranas na nito. Makalipas ang ilang sandali ay nakita niyang may-ari ng bahay na nakadapa sa marble floor. Habang nakapaligid dito ang malaking dami ng dugong madilim ang kulay na nagsisimula ng mamuo sa ilang bahagi. Ang nasa sahig ay ang 59 years old na si Philip Vasily, isang negosyanteng nagmamay-ari ng kilalang factional footwear brand pati ng villa na isang araw pa lamang natatapos. Bandang alas 8 ng umaga nang makatanggap ng ulat ang Bahamian Police at agad silang nagtungo sa lugar kung saan nakakuha ang forensic team ng unang mahalagang clue tungkol sa oras ng pagkamatay. Batay sa kondisyon ng katawan ay tinansya ng forensic investigators na hindi bababa sa 7 oras ng patay ang biktima, kaya inilagay nila ang oras ng pagkamatay sa bandang 1:00 ng madaling araw o mas maaga pa noong March 24. Nang ihambing ng pulisya ang oras na ito sa mga pangyayari noong nakaraang gabi, isang mahalagang detalye ang lumitaw. Ang huling taong alam nilang nanatili sa loob ng bahay kasama si Philip ay ang kanyang 54 years old na asawa na si Donna Vasily. Mula pa lamang sa simula ay naging sentro na siya ng investigasyon. Kasabay nito ay sinuri ng pulisya ang bawat bahagi ng mahigpit na security system ng komunidad dahil kung may isang taong pumasok mula sa labas, malamang ay may maiiwan itong bakas sa isang lugar na ganito kahigpit ang seguridad. Sa kanyang opisyal na pahayag ay sinabi ng night shift security guard na wala siyang nakitang estranghero o kahina-hinalang sasakyan habang nagroronda at wala rin siyang narinig na pagtatalo o kakaibang ingay mula sa villa. Ang mga bahagi naman ng surveillance footage na maaaring ma-access ay wala ring ipinakitang malinaw na senyales ng anumang hindi pangkaraniwang pangyayari. Dahil limitado ang mga entry point at may mga bantay na 24 hours, sinuri ng investigators ang posibilidad na may hindi kilalang pumasok, ginawa ang krimen at nakatakas. Ngunit hindi ito sinuportahan ng mga nakitang ebidensya sa crime scene. Buo ang lahat ng pinto at bintana, walang bakas ng forced entry o pakikialam at maayos pa rin ang mga gamit sa loob ng bahay. Nandoon pa rin ang mga alahas, pera at iba pang mahalagang gamit habang walang senyalis na may naghalughog o kumuha ng anuman. Kung tunay na may estrangherong pumasok sa villa, lumalabas na dinaanan niya ang mga mahalagang ari-arian at isang bagay lamang ang kinuha. Ito ay ang buhay ng may-ari. Unti-unting napunta ang investigasyon sa mga taong malapit kay Philip at may lehitimong dahilan para makapasok sa bahay nang hindi agad magdulot ng hinala. Kalaunan ay nagbigay pa ang forensic examination ng ilang mahalagang detalye.
Ang nakamamatay na sugat ay nasa kaliwang bahagi ng leeg, isang malalim na hiwa na humigit kumulang 14 centimeters at tumama sa isang artery at isang vein. Kaya mabilis at malubha ang naging pagdurugo. Natagpuan naman ang armas sa sahig malapit sa daanan mula sa covered veranda papasok sa loob ng bahay. Isa itong kitchen knife na pagmamay-ari ng pamilya. Itinala ng pulisya kung saan ito nagmula at kung saan natagpuan, saka ipinasa sa forensic analysis at itinago para sa mga susunod na paghahambing. Isang detaling mahalaga dahil magkaiba ang ipinahihiwatig ng isang killer na may dalang sariling armas at ng isang taong kumuha lamang ng kutsilong naroon na sa kusina. Mas marami ring impormasyon ang ibinigay ng mga bloodstain, batay sa pagkakakalat ng dugo. Naniniwala ang crime scene reconstruction expert na malamang sa covered veranda nagsimula ang pag-atake, saka umatras papasok sa bahay ang sugatang si Philip. Sa daanan mula sa veranda patungo sa kusina ay may mga patak ng dugo, drag marks at mga bakas ng dugo ang paa na nagpapakitang patuloy pa siyang gumalaw kahit malubha na ang kanyang pagkawala ng dugo. Sa huli ay bumagsak siya sa sahig ng kusina habang may telepono na nakahiga malapit sa kanya. Sinubukan niyang abutin iyon ngunit hindi na niya nagawang makatawag. Kaya nauwi ang mga oras ng investigasyon sa isang tanong kung sino ang naroon pa sa loob ng bahay bago magbukang liwayway. Para maunawaan kung bakit namatay ang isang lalaking buong buhay na nagtrabaho para magkaroon ng sariling tahanan, kailangang balikan natin ang panahong wala pa siyang kayamanan. Si Philip Vasili ay hindi pinanganak na mayaman. Lumaki si Philip sa suburbs ng Sydney sa isang ordinaryong pamilya at noong kabataan niya ay inilaan niya ang malaking bahagi ng kanyang oras sa martial arts hanggang maging 3-time New South Wales State Karate Champion. Sa mga taong iyon ay nahubog sa kanya ang tatlong katangiang dinala niya habang buhay, ang disiplina, tibay at determinasyong hindi magpatalo kaninuman. Nag-aral siya ng medisina at naging podiatrist saka nagbukas ng sarili niyang klinik sa Sydney noong 1979. Nagbigay iyon ng regular na kita pero malayo pa siya noon sa tunay na kayamanan at sa panahong iyon ay dumating sa buhay niya si Donna. 5 taon na mas bata kay Philip at taga Sydney rin, nagtrabaho si Donna bilang dental technician noong kanyang kabataan. Simple lamang ang buhay nila noon na malayo sa mga villa at yate na magiging bahagi ng kanilang hinaharap. Kaya nagkakilala sila, nagkaibigan at nagpakasal sa ganoong kalagayan. Hindi nagtagal ay nagkaroon sila ng isang anak na lalaki at isang anak na babae. Iniwan ni Donna ang trabaho upang maging full-time homemaker, inalagaan ang mga anak at sinuportahan ang karir ng kanyang asawa habang unti-unting umaangat si Philip. Sa kanyang mga taon bilang practitioner, araw-araw siyang humarap sa napakaraming pasyenteng may problema sa paa at napansin niya ang isang malinaw na problema sa Australian market noong panahong iyon. Maraming orthotic insoles noon ang kailangan ng prescription kaya mataas ang gastos at mahaba ang proseso. Dahilan para piliin ng ilang tao na tiisin na lamang ang kanilang sakit. Nakita ni Philip ang problemang ito at ginamit ang kanyang kaalaman bilang podiatrist kasama ang karanasan niya bilang dating production line worker sa skateboard factory upang bumuo ng orthotic device na medically sound pero maaaring bilhin ng walang prescription. Hindi agad naging matagumpay ang mga unang pagtatangka ngunit matapos ang sunod-sunod na eksperimento at pagbabago, nakagawa rin siya ng produktong handa para sa market na kalaunan ay kumita mula sa mga patent at naging turning point ng kanyang buhay. Noong 1991, inilunsad niya ang OrthoHeal, isang medical grade orthotic insole na maaaring bilhin ng walang prescription. At mula rito ay itinayo niya ang Vasili International na nagde-develop ng mga food support products na pinagsasama ang medical function at ordinaryong disenyo. Mabilis itong tinanggap ng market, lumawak ang kanyang negosyo at nagsimulang makilala ang pangalan niya sa mundo ng business. Noong huling bahagi ng 2013, pinagsama ng kumpanya ang consumer brands nito sa pangalang Vionic habang patuloy namang lumalaki ang yaman ni Philip. Lumipat sila Donna sa Bahamas at nagkaroon ng mga property sa iba't ibang lugar kasama ang mga supercar, yacht at private aircraft hanggang sa umabot sa tinatayang 600 million ang kanyang personal fortune. Kasabay ng kanyang tagumpay ay malaki rin ang ipinagbago ng kanyang lifestyle. Ayon sa mga dating kaibigan, malayo na siya sa dating Philip na nakilala nila sa clinic.
na naging bahagi na ng kanyang buhay ang mga party, yacht trips, alak at droga habang tila wala naman siyang ibang gustong gawin kundi mag-enjoy sa kanyang kayamanan. Patuloy namang inalagaan ni Donna ang kanilang pamilya pero habang lumalaki ang pagitan ng kanilang lifestyle at mga pinahahalagahan, unti-unting nasira ang mahigit 30 taong pagsasama nila. Kailangan na lamang ng isang pangyayari para tuluyang sumabog ang matagal ng problema sa kanilang pagsasama. Dumating ang pangyayaring iyon noong 2012 nang makilala ni Philip si Suni Heng na 29 na taong gulang. Chinese ang kanyang pinagmulan at nagtatrabaho siya bilang front desk manager sa Four Seasons Hotel sa San Francisco, kung saan siya ang tumatanggap at umaasikaso sa mga high-end na bisita. Hindi galing sa mayaman o kilalang pamilya si Suni at ordinaryo lamang ang kanyang background. Hindi rin siya mahilig sa marangyang pananamit pero kapansin-pansin ang kanyang pagiging bukas at direkta sa pakikitungo sa iba. Noong panahong iyon, bumiyahe ang buong Vasili family sakay ng private jet mula Bahamas patungong San Francisco para sa wedding ng anak ni Philip at Donna na si Lauren. Isang linggo silang nanatili sa hotel kaya halos araw-araw silang nakakasalamuhan ni Suni bilang bahagi ng guest service staff. Partikular na naging interesado si Philip sa kanya at madalas niya itong kausapin. Hanggang sa siya mismo ang humingi ng email address ni Suni at sinabing magpapadala siya rito ng isang pares ng sapatos mula sa kanyang kumpanya. Noong una ay hindi iyon binigyan ng malaking halaga ni Suni. Ngunit habang lumilipas ang mga araw ay mas dumalas ang emails ni Philip at mabilis ding nagbago ang laman ng mga ito mula sa simpleng professional conversation patungo sa personal na usapan. Kalaunan ay ipinadala pa niya kay Suni ang video ng wedding ng kanyang anak. Mahalagang detalye iyon dahil isang lalaking katatapos lamang ipakasal ang kanyang anak ang nagpadala ng wedding video sa isang hotel receptionist na wala pang isang linggo niyang kilala. Dahil dito ay malinaw na lumampas na ang kanilang komunikasyon sa normal na pakikitungo. Hindi rin nagtagal bago tuluyang nagbago ang kanilang relasyon. Sa harap ni Suni ay hindi kumilos si Philip na parang isang bilyonaryo, sa halip ay ipinakita niya ang sarili bilang isang pagod na lalaki na may mabigat na problema. Ikinwento niya ang mga problema sa kanyang pagsasama, ang pressure na kanyang nararanasan at maging ang mga bagay na nagpapakita ng kanyang kahinaan. Kalaunan ay sinabi ni Suni na hindi pera ang pangunahing nakaakit sa kanya kundi ang pakiramdam na kailangan siya at may isang taong tunay na nakikinig. Pagkatapos nilang maging malapit ay hindi na rin gaanong itinago ni Philip ang relasyon. Isinasama niya si Suni sa mga private gathering hanggang makilala na ng mga taong nakapaligid sa kanya ang mukha at pangalan nito. Pero kapag nasa harap na si Donna, pinipili nilang manahimik. Higit pa sa pera ang ibinigay ni Philip kay Suni. Binilhan niya ito ng jewelry, umupa ng apartment malapit sa workplace nito para mas madali silang magkita. At personal pang nagpunta sa ina ni Suni habang may dalang mamahaling alahas upang makuha ang loob ng pamilya. Tinanggap naman siya ng ina ni Suni sa pamamagitan ng isang yakap na para bang isang future son-in-law ang kanyang kaharap. Sa puntong iyon ay hindi na simpleng lihim na relasyon ang affair kundi naging parang pangalawang buhay na ito na halos lantad sa lahat maliban sa isang tao. Ngunit walang lihim na habang buhay na mananatiling nakatago. Nang tuluyang malaman ni Donna ang tungkol sa relasyon ay naging kapansin-pansin ang kanyang naging reaksyon. Hindi siya agad umiyak at hindi rin niya kaagad hinarap ang kanyang asawa. Sa halip, ang una niyang ginawa ay kumuha ng private investigator at hindi nagtagal ay nakuha nito ang phone number at email address ni Suni pati ang detalyadong impormasyon tungkol sa kanyang pang-araw-araw na routine. 3 dekada bilang homemaker ang hindi naging hadlang kay Donna para kumilos laban kay Suni. Ang una niyang pinuntirya ay ang trabaho ni Suni. Paulit-ulit niyang tinawagan ang Four Seasons Hotel at inakusahan ang isa nilang empleyado na nakikialam sa pagsasama ng ibang tao at kumikilos ng hindi naangkop. Hindi agad tinanggal ng hotel si Suni pero sapat na ang huling kaguluhang idinulot nito para mahirapan siyang magtrabaho ng normal. Hindi nagtagal, siya na mismo ang nag-resign. Ang ikalawang hakbang ni Donna ay nakatuon naman sa kanyang pag-iisip. Ayon kay Suni, halos araw-araw siyang nakatatanggap noon ng tawag, text messages at emails mula kay Donna. Kaya itinago niya ang mga ito at kalaunan ay inilabas ang ilang bahagi ng mga recording.
Karamihan sa mga mensahe ay naglalaman ng mga paratang at pagbabanta pero iisa lamang ang malinaw na hinihingi. Ito ay ang lumayo si Suni sa buhay ni Philip. Sa tuloy-tuloy na pressure, natakot si Suni kaya lumipat siya ng tirahan, binawasan ang paglabas at kalaunan ay sinabi kay Philip ang lahat ng nangyayari. Hindi tinapos ni Philip ang relasyon at sa halip ay kumuha siya ng private bodyguard para kay Suni. At nangakong siya mismo ang haharap sa problema sa kanilang tahanan pero lalo lamang nitong itinulak si Donna na gumawa ng ibang hakbang. Nang hindi niya makuha ang gusto niya kay Suni, ibinaling ni Donna ang atensyon sa bagay na pinakamahalaga kay Philip. Ito ay ang kanyang karir. Nakipag-ugnayan siya sa mga business partners nito at inakusahan si Philip na nalulong sa alak, gumagamit ng droga at hindi na mapagkakatiwalaan sa pagtatangkang sirain ang reputasyon niya mula sa pinakapundasyon ng kanyang buhay. Limitado ang naging epekto nito pero mabilis nang bumagsak ang kanilang pagsasama. Sa mga investigative records ay mas naging madalas at mas matindi ang kanilang mga pagtatalo. Sa isang bugso ng emosyon ay sinaksak ni Donna ang hita ng kanyang asawa gamit ang isang patalim na butter knife. Hindi tumawag ng pulis si Philip dahil para sa isang taong nasa kanyang posisyon, maaari ring humantong sa media attention ang isang police report. Mas seryoso ang sumunod na insidente nang magkaroon ng pagtatalo sa harap ng kanilang mga anak habang nasa family gathering. Hindi napigilan ni Donna ang kanyang emosyon at hayagang inakusahan ang kanyang asawa ng pagtataksil sa kanilang pamilya. At sa gitna ng pagtatalo ay ibinuhos ni Donna ang tubig mula sa isang baso kay Philip. At sa kasunod na komprontasyon ay nagtamo siya ng sugat sa noo. Sa pagkakataong iyon ay tumawag si Donna sa pulisya at dinala si Philip sa kustodiya dahil sa hinalang domestic violence. Sa loob lamang ng isang gabi, ang isang pribadong away ay nauwi sa krisis na maaaring makaapekto sa kanyang reputasyon at negosyo. Sa huli, umatras si Philip at nakiusap kay Donna na bawiin ang reklamo. Naglatag naman si Donna ng dalawang kondisyon na una ay kailangan niyang putulin agad ang lahat ng kontak kay Suni at ikalawa ay kailangan niyang sumailalim sa therapy at addiction treatment upang subukang ayusin ang kanilang pagsasama. Halos agad namang pumayag si Philip. Sa paningin ng ibang tao, maaaring mukha itong kwento ng isang asawang naligaw ng landas at tuluyang bumalik sa kanyang pamilya pero sa likod nito ay hindi pala talaga natatapos ang love triangle. Noong January 2014, pumasok si Philip sa isang rehabilitation center sa Malibu, Los Angeles County. Ngunit hindi ang kanyang asawa ang nagatid sa kanya roon, kundi si Suni ang nagmaneho sa kanya papunta sa facility. Mahalaga ang detaling iyon dahil isa sa dalawang kondisyon ni Donna para bawiin ang reklamo ay ang pagpasok ni Philip sa rehab, habang ang isa naman ay ang tuluyang pagputol niya ng relasyon sa babaeng mismong naghatid sa kanya roon. Kilalang luxury facility ang rehabilitation center kung saan maaaring umabot sa $200,000 ang 2 buwang treatment. Ngunit sa halip na matapos doon ang problema, nakilala ni Philip ang isa pang babaeng nagngangalang Lisa na sumasailalim din sa treatment. Pagkalabas nila ay lumipat si Philip sa Miami at nagsimulang makipamuhay kay Lisa na parabang mag-asawa. Ayon kay Lisa, itinapon pa ni Philip sa dagat ang dati niyang wedding ring. Habang ang dating atensyon ni Donna kay Suni ay napunta naman sa kanya kaya 3 beses siyang nagpalit ng phone number at bawat isa ay natunton pa rin ni Donna. Mahalaga ang detaling ito dahil hanggang sa gabi bago siya namatay, si Lisa pa rin ang kausap ni Philip. Sa kanilang video call noong March 23, nakipaglaro siya sa kanyang bagong silang na apo at nabanggit pa ang posibilidad na magkaroon sila ni Lisa ng anak na nagpapakitang iniisip pa niya ang isang panibagong yugto ng kanyang buhay. Ngunit pagsapit ng 8:00 ng umaga kinabukasan, March 24, binuksan ng gardener ang pinto ng villa at natagpuan si Philip na patay na sa sahig ng kusina. 5 araw matapos ang pagpatay, formal na inaresto ng Bahamian Police si Donna Vasili at kinasuhan ng pagpatay sa kanyang asawa kaya siya ikinulong ng walang piyansa. Halos nagkaisa ang publiko sa paniniwalang siya ang responsable pero para maunawaan kung saan naging mas komplikado ang kaso, kailangan nating balikan ang mga pangyayaring naganap ilang araw bago ang pagpatay. Sa panahong iyon ay itinuturing ni Philip na nasa pinakamagandang yugto siya ng kanyang buhay.
Matapos makamit ang malaking kayamanan ay natupad din ang matagal niyang pangarap na magkaroon ng sariling tahanan sa tabi ng dagat. Kaya bumili siya ng lupang katabi ng private beach sa Old Fort Bay at personal na sinubaybayan ang malaking bahagi ng design at construction. Maraming ulat tungkol sa laki ng kanyang ginastos, kabilang ang isang artikulong nagsabing maaaring umabot sa 2 milyon kada buwan ang design at construction management, bagamat mahirap patunayan ang eksaktong halaga. Para kay Philip ay higit pa sa isang bahay ang villa dahil ito ang itinuturing niyang culmination ng mga taon niyang pagsisikap. Noong March 23, 2015, opisyal nang natapos ang villa at inimbita ni Donna sina Miles at Jody Pitchard upang makita ito. Si Miles ay longtime friend at business advisor ni Philip na nagmula pa sa California, habang dumalo rin ang pamangkin nilang si Mitchell Matthew at hindi naman nakapunta si Lauren dahil inaalagaan niya ang kanyang maliit na anak. Batay sa timeline ng pulisya ay dumating ang mga Pritchard bandang 3:00 ng hapon at ilang minuto lamang ang lumipas bago dumating si Mitchell. Ngunit bago pa man magsimula ang gathering, hindi na maganda ang kondisyon ni Philip. Batay sa investigative records at autopsy findings, bago magsimula ang gathering ay nahulog si Philip malapit sa hagdanan at nabasag ang isang picture frame dahilan para tumusok sa kanyang likod ang isang piraso ng salamin. Matapos makatanggap ng basic treatment ay nagpatuloy pa rin siya sa gathering at walang napansing tensyon sa pagitan ng mga naroon. Bandang 4:00 ng hapon, umalis ang housekeeper, sinundan ng mag-asawang Pritchard at kalaunan ay umalis din si Mitchell upang magpalipas ng gabi sa bahay ni Lauren. Mula noon, sina Philip at Donna na lamang ang naiwan sa villa. Ayon kay Donna, umalis din siya ng gabing iyon at naglakad ng humigit kumulang 10 minuto papunta sa bahay ni Lauren kung saan sinabi niyang natulog siya sa living room. Kinabukasan nang dumating ang mga pulis, bumalik na sina Donna at Lauren sa villa at nakita silang umiiyak sa bedroom. Sa unang pagtatanong ay sinabi ni Donna na nagkaroon sila ni Philip ng pagtatalo noong gabing iyon. Ngunit habang ipinagpapatuloy niya ang kanyang kwento, bahagyang umubo si Lauren na tila nagpaalala sa kanya sa isang bagay, kaya bigla siyang tumigil at tumangging magsalita pa. Itinala ng mga investigador ang pangyayaring iyon dahil naging isa ito sa mga detalyeng kalaunan ay muli nilang sinuri. Dinala si Donna sa police station para magbigay ng opisyal na pahayag kung saan itinanggi niya ang anumang kinalaman sa pagkamatay ni Philip at sinabi niyang umaasa siyang mahahanap ang tunay na pumatay. Nang tanungin tungkol sa suot niya noong gabing iyon, itinuro niya ang isang multicolored dress na natagpuan ng investigators sa bahay ni Lauren at lumabas sa isang forensic testing na may dugo ni Philip sa damit. Ipinaliwanag ni Donna na maaaring napunta roon ang dugo noong araw na iyon nang tulungan niyang gamutin ang sugat ni Philip mula sa nabasag na picture frame. Posible ang paliwanag pero hindi pa rin ito nakapag-alis ng posibilidad na nakuha ang dugo sa mas malapit na kontak noong oras ng pagpatay. Sinuri rin ng pulisya ang surveillance footage ng villa at tugma sa kanilang mga pahayag ang pagdating at pag-alis ng mga Pritchard at ni Mitchell. Ngunit bandang 7:40 ng gabi, biglang nag-blackout ang lahat ng kamera. Walang nakitang technical malfunction sa inspection, kaya lumalabas na pinatay mismo ang surveillance system at mula sa sandaling iyon ay wala ng footage na nagpapakitang umalis si Donna sa villa. Lumalim pa ang duda nang ikumpara ang kanyang pahayag sa timeline. Sinabi ni Donna na naglakad siya papunta sa bahay ni Lauren at dapat ay nakarating siya bandang 8:00 ng gabi. Ngunit sinabi ni Mitchell na bandang 9:10 pa siya nakita. Ipinaliwanag ni Donna na dumiretso siya sa living room at walang nakasalubong kaya hindi agad siya nakita. Bagamat maaaring maipaliwanag ng hiwalay ang mga detalyeng ito, nang pagsamasamahin ang mga ito ay lumitaw ang mas malaking tanong. Ano ang nangyari sa loob ng villa habang walang surveillance footage? Wala pa ring eyewitness o direktang ebidensyang nag-uugnay kay Donna sa mismong pagpatay. Ngunit ang kanyang timeline, dugo sa damit, naging reaksyon matapos ang insidente at pagkawala ng footage ay pawang nakatuon sa parehong nawawalang bahagi ng gabing iyon. Noong October 10, 2015, napatunayang guilty si Donna Vasili sa murder at nasintensyahan ng 20 taon sa bilangguan. Ngunit matapos ang conviction ay pinalitan niya ang kanyang legal team at muling sinuri ng mga bagong abogado ang kaso.
Napansin nilang mas nakabatay ang conviction sa circumstantial evidence kaysa sa direktang patunay na walang eyewitness, walang footage ng mismong pagpatay at walang DNA o fingerprints ni Donna sa murder weapon. Noong May 25, 2017, pinawalang bisa ng appellate court ang conviction at iniutos ang bagong trial dahil may mga hindi pa nalulutas na tanong sa chain of evidence at hindi pa lubusang naaalis ang reasonable doubt. Nakalaya si Donna sa halagang 250,000 bail na may electronic monitoring, weekly reporting at pagbabawal na umalis ng bansa. Habang naghahanda para sa retrial, muling sinuri ng investigators ang crime scene kasama ang isang forensic expert. Una, walang defensive wound si Philip kaya posibleng biglaan ang pag-atake o kilala niya ang taong humahawak ng kutsilyo. Ikalawa, ipinahiwatig ng bloodstain reconstruction na maaaring si Philip mismo ang nakahugot ng kutsilyo sa kanyang leeg at ang fingerprint sa handle na na-recover ay kanya. Walang nakilalang fingerprints ng attacker kaya hindi rin naalis ang posibilidad na may gloves itong suot. Ikatlo, hindi itinuring ng expert na self-inflicted ang sugat dahil hindi natural ang anggulo at puwersang kakailanganin para magawa iyon sa sarili. Ikaapat, sinuri rin ang posibilidad na may pumasok mula sa dagat, ngunit walang nakitang buhangin, tubig o iba pang bakas na magpapakitang may taong naglakad mula sa shoreline papunta sa loob ng villa. Wala sa mga bagong findings na ito ang direktang nagpapatunay na guilty si Donna pero hindi rin ito tuluyang inalis ang hinala sa kanya. Sa halip ay lalo nitong ipinakitang mas komplikado ang kaso kaysa sa unang naging tingin ng korte. Ang tunay na nagpabago sa direksyon ng kaso ay isang detalyeng dati nang hindi napansin. Sa isang asul na baso sa dining room, natagpuan ng investigators ang DNA ng isang hindi nakilalang lalaki na hindi kay Philip, Donna, Mitchell Matthew o sa gardener. Ibig sabihin, sa bahay na pinaniniwala ang dalawang tao lamang ang naiwan noong gabing iyon, may biological trace ng ikatlong lalaki. Naging mahalagang turning point ito sa retrial. Noong March 9, 2023, matapos ang 5 buwang closed-door proceedings, unanimous na napatunayang not guilty si Donna sa murder at agad siyang pinalaya. Pero hindi pa rin ito nasagot kung kanino talaga galing ang DNA. Kumuha ang pulisya ng samples mula kina Donna, Mitchell, Matthew at sa gardener, ngunit hindi kasama si Miles Pritchard na isa rin sa mga taong naroon sa villa noong araw na iyon. Hindi malinaw kung bakit hindi siya nakuhanan ng sample kaya hanggang ngayon ay walang paraan para matukoy kung sa kanya ba ang DNA sa baso o kung nagmula ito sa ibang lalaking hindi pa nakikilala. Dahil dito ay nananatiling bukas ang pinakamahalagang tanong ng kaso. Sino ba talaga ang may hawak ng kutsilyo? Na-overturn na ang unang conviction. Nananatiling walang malinaw na sagot sa pinakamahalagang bahagi ng gabing iyon. At ang unidentified male DNA ay nananatiling isang mahalagang clue. Samantala, maaaring magbago pa ang kaso habang umuunlad ang forensic technology. Kung napreserba ang mahalagang ebidensya ay maaari pa itong muling suriin gamit ang mas modernong testing at mas malawak na DNA database. Kaya ang mga tanong na hindi nasagot noon ay maaari pang magkaroon ng sagot sa hinaharap. Bukod sa misteryo ng kanyang pagkamatay, ipinakita rin ng buhay ni Philip kung paano unti-unting lumalalim ang problema sa kanyang pagsasama, pamilya at personal na seguridad habang lumalaki ang kanyang kayamanan. Sa kabila ng pera at status, patuloy siyang pumasok sa mga relasyon na nagpalala sa alitan sa kanyang buhay. Maaaring nagmula ang ilan sa tensyon sa pagkakaiba ng mga relasyong nakapaligid kay Philip. Si Donna ay kumakatawan sa mahabang pagsasama, pamilya at mga responsibilidad, habang ang mga bagong relasyon naman ay nagbigay ng atensyon, paghanga at pakiramdam na espesyal. Kalaunan, naging emosyonal si Suni nang makapanayam siya tungkol kay Philip. Maaaring tunay ang kanyang nararamdaman, ngunit mahirap ding iwalay ang emosyon sa yaman, status at lifestyle na kasama ng kanilang relasyon. Sa huli, nananatiling palaisipan ang lahat kung si Donna nga ba ang pumatay kay Philip o may ibang taong may hawak ng kutsilyo noong gabing iyon. Ano ang inyong pananaw tungkol sa kasong ating tinalakay?
Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba at maraming salamat sa inyong panonood.